Sa isang sulok ng mundo na tila kinalimutan ng panahon, matatagpuan ang baryo ng San Lazaro, isang lugar na binabalot ng mga lumang alamat at matitinding pamahiin. Dito, ang hangin ay may dalang bigat at ang bawat anino ay tila may itinatagong kwento. Sa lugar na ito, mas pinaniniwalaan ang bulong ng matatanda kaysa sa sinasabi nga aklat, at ang bawat hindi may paliwanag na pangyayari ay itinuturing na sumpa o kababalagan. Pakalipas ng 5 taong pagkakawalay, dito nagpasya sina Elara at ang kanyang amang si Ramon na muling bumalik, dala ang pag-asang magsimula ng panibagong buhay. Katatapos lamang gumaling ni Elara mula sa isang misteryosong karamdaman na walang sinumang, doktor ang nakapagsabi kung ano ang sanhi. At para sa kanila, ang pagbabalik sa San Lazaro ay simbolo ng bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinalubong ng malamig na katotohanan. Habang tinatahak nila ang makitit na daan papasok sa baryo, ang mangiting nakahanda sana sa kanilang malabi ay unti-unting naglaho. Ang madating kakilala na kanilang nakakasalubong ay hindi man lang gumanting ang tingin, ang iba'y biglang tumitigil sa kanilang ginagawa at umiwas, habang ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ang mabulungan ay parang mabubuyok na umugong sa kanilang paligid. Masalitang hindi nila marinig ng buong ngunit sapat na para maramdaman ang lason nito. Masalita tungkol sa sumpa at sa dugong hindi malinis. Sa gitna ng malamig na pagtanggap na iyon, isang muka ang sumalubong sa kanila ng may ngiti, si Aling Celia, ang kanilang kapitbahay. Ramon, Elara, mabutit nagbalik na kayo. Bati niya na may kasamang yakap. Ang kanyang init ay tila hindi bumagay sa lamig ng buong paligid. Ang kanyang kabaitan ay tila isang matamis na pulot sa gitna ng isang mapait na inumin. Subalit sa likod na mangiti ni Aling Celia, may kung anong naramdaman si Elara. Isang kaba na hindi niya may paliwanag. Habang tinutulungan sila nitong maglinis ng kanilang luma at maalikabok na bahay, hindi maiwasan ni Elara na isipin na ang kanilang pinapangarap na tahimik na buhay ay maaring isang panaginip lamang na malapit ng maging isang bangungot. Ilang araw ang lumipas mula nang bumalik sina Elara at Ramon sa San Lazaro, at sa bawat araw na nakdaraan, mas lalo nilang nararamdaman ang pader na nakapagitan sa kanila at sa buong baryo. Sinubukan nilang ngumiti, bumati at makisalamuha, ngunit ang tanging natatanggap nila ay mailing, mapader na likot, at mga matang mapanghusga na mabilis na umiiwas kapag sila'y napapatingin. Ang kanilang tahanan ay tila isang isla sa gitna ng dagat ng katahimikan at pag-iwas. Si Ramon ay binuhos ang kanyang oras sa pagkukumpuning ng kanilang bahay. Bawat pukpok ng martilyo ay tila isang pagsubok na basagin ang nakabibinging katahimikan. Samantala, si Elara naman ay sinusubukang ibalik ang mga alaala ng kanyang kabataan sa pamamagitan ng paglalakad sa mga pamilyar na landas. Ngunit ang bawat sulok ay tila may bagong anino na nagpapaalala sa kanya na hindi, na ito ang lugar na dati niyang kilala. Sa kabilang dakong baryo, sa isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga halamang gamot, ay may isang pamilyang nababalot sa kalungkutan. Si Lina, ang 8 taong gulang na apo ni Lolo Carding, ay ilang buwan nang nakaratay dahil sa isang sakit na hindi matukoy. Payat na payat ang kanyang katawan at ang dating masiglang mamatay ngayoy malalim at halos walang buhay. Si Lolo Carding, na kinikilalang pinakamagaling na manggagamot sa buong San Lazaro, ay ginawa na ang lahat mula sa mga pinakuluang dahon hanggang sa mga ritual na dasal, ngunit tila walang anumang lunas na tumatalab. Ang paghihingalo ni Lina ay naging isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong komunidad, isang paalala ang kanilang kahinaan sa harap ng hindi may paliwanag. Isang hapon, habang naglalakad si Elara pauwi mula sa sapa, isang mahinang tunog ang pag-ubo ang pumukaw sa kanyang pansin. Nanggagaling ito sa bahay ni Lolo Carding. Dala ng awa at pag-usisa, dahan-dahan siyang lumapit. Sa bahagyang nakabukas na bintana na gawa sa kapis, nasilayan niya ang isang eksenang dumurok sa kanyang puso. Nakahiga si Lina sa isang papa, habang ang kanyang ina ay basang-basa ang mukha sa luha, at si Lolo Carding ay nakaupo sa isang sulok, talunan ng itsura at nakayuko ang ulo. Walang sinuman ang nakapansin kay Elara. Sa sandaling iyon, nakaramdam siyang isang kakaibang koneksyon sa batang hindi niya kilala, isang malakas na buksong kalungkutan at pagnanais na alisin ang sakit na nararamdaman nito. Hindi niya namalayan na napatigil siya sa paglalakad at napatitik sa bata.
Wala siyang ginawang kahit ano. Wala siyang binikas na salita. Tanging ang kanyang nga mata ang nangusap, puno ang dalisay na habak. Idinikit niya ang kanyang palatsa, mainit na padan kubo, ipinikit ang kanyang nga mata, at humiling sa hangin na sana ay gumaan ang pakiramdam ng bata. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling siya at nakpatuloy sa kanyang paglalakad, dala ang bigat ng kanyang nasaksihan. Hindi pa man nakakalayo si Elara, isang sigaw ang bumasak sa katahimikan ng hapon. Ngunit hindi ito sigaw pagluluksa, kundi sigaw pakamangha at tuwa. Tubig! Humihingi siyang tubig! Boses iyon ng ina ni Lina. Nagtabuhan ang magkakapitbahay papunta sa bahay ni Lolo Carding. At ang kanilang nadatnan ay isang milagro. Si Lina, na kanina lang ay tila na agaw buhay, ay nakaupo na sa kanyang higaan. Ang lagnat na bumalot sa kanyang ang ilang linggo ay biglang nawala. Ang kanyang nga pisngi ay may bahagya ng kulay at sa mahinang boses ay humihingi siya ng sabaw. Ang lahat ay natulala. Ang ina ni Lina ay napaluhot sa sahig, umiyak sa pasasalamat. Maging si Lolo Carding ay hindi makapaniwala. Kinakapaang nu at pulso ng yang apo, paulit-ulit na ibinubulong ang salitang himala. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Sa umpisa, ang buong baryo ay nakdiwang. Ang himala ng pagaling ni Lina ay nakdala ng panandaliang saya at pagkasa. Ngunit sa isang lugar na tulad ng San Lazaro, kung saan ang bawat himala ay may kaakibat na anino, ang saya ay madaling napalitan ng tanong. Sa maliit na tindahan sa sentrong baryo, habang nakukumpol ang natao, isang babae ang naksabi, "Nakita ko si Elara kanina." Nagtagal siya sa tapat ng bahay ni Carding. Nakatitik lang siya sa bintana. Ang simpleng panggungusap na iyon ay nagsilbing gasolina sa apoyng pagdududa. Ang mga bulungan ay nagsimula. Paano nangyari iyon? Kanina lang ay halos wala na ang bata. Baka naman hindi ito himala mula sa langit, bulong ng isa. Ang kapangyarihang magpagaling ng ganun kabilis, hindi iyan ordinaryo. Baka galing sa kadiliman. Tandaan ninyo, nagsimula lang ang makababalahan nang bumalik ang mag-amang iyan. Ang kuwento ng milagro ay unti-unting nabalutan ng takot. Ang dating pasasalamat ay naging pagingat. Si Elara, na kanina lang ay isang estranghero, ngayon ay naging sentro ng isang hindi may paliwanag na kababalahan. Nakarating kina Elara at Ramon ang balita tungkol sa pagaling ni Lina at sila'y taos pusong natuwa. Ngunit nang lumabas sila para bumili ng kanilang hapunan, naramdaman nila ang pagbabago. Ang dating malamig na titik ng nga tao ay napalitan ng takot. Ang pag-iwas ay mas naging halata at ang mabulungan ngayon ay mas malakas at mas mapangahas. Habang pabalik sila, nasa lubong nila, si Lolo Carding. Tumigil ito sa kanilang harapan. Inaasahan ni Elara ang isang ngiti o salita ng pasasalamat. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng matanda ay isang bagay na mas nakakakilabot. Isang pinahalong pakamangha at matinding pangamba. Tinitigan siya ni Lolo Carding mula ulo hanggang paa, na parabang sinusuri ang kanyang kaluluwa, bago ito tumalikot at naglakat palayo ng walang imik. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa kanilang hapakainan, ang katahimikan sa pagitan ni Elara at Ramon ay mas mabigat kaysa dati. Alam nilang may nagbago. Wala akong ginawa. Itay, basak ni Elara sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig. Tumingin lang ako. Tumingin si Ramon sa kanyang anak. Ang nga mata ay puno ng pag-alala. Alam ko, anak. Pero sa lugar na ito, minsan, ang isang tingin ay sapat na para hatulan ka. Naintindihan ni Elara na ang pangyayaring dapat sanay maging isang biyaya ay naging isang sumpa para sa kanila. Ang himalang naglitas. Sa buhay ni Lina ang siya ngayong naglagay sa kanyang sariling buhay sa bingit ng panganib. Ang pag-asa nilang makaroon ng payapang simula ay opisyal nang nagwakas. Ang FEPMO ay naging unang ebidensya sa isang paglilitis na hindi pa man nagsisimula ay mayroon ng hatol. Ang himalangang pagaling ni Lina ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa buong San Lazaro. Ang dating masayang pagdiriwang ay napalitan ng isang mabigat na pakabang, na parabang ang buong baryo ay humihinga ng sama-sama, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang nga tao ay hindi na lantarang umiwas kina Elara, ngunit ang kanilang matitik ay mas tumalas, mas mapanuri. Bawat kilos niya ay tila binabantayan, bawat hakbang ay sinusukat,
Para kay Elara, ang pakiramdam ay mas masahol pa sa lantarang pakiwas. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop sa loob ng isang kulungan. Pinapanot ng mamatang naghihintay lamang sa kanyang pagkakamali. Dahil dito, mas pinili na lamang nilang manatili sa loob ng kanilang bahay, kung saan ang tanging kalaban nila ay ang sarili nilang naagam-agam. Ang bahay na dapat sanay kanilang kanlungan ay naging kanilang bilangguan. Isang gabi, 3 araw matapos ang milagro, ang mabigat na katahimikan ay biglang binasak ng isang nakapanlulumong sigaw. Isang sigaw na punong-purong takot, isang sigaw na tila kayang gisingin kahit ang mapatay. Galing ito sa bahay ni Lolo Carding. Ang mailaw na daga sa makabahayan ay isa-isang naksindihan. Ang mapinto ay bumukas, at ang mga taong inaantok pa ay nakmamadaling lumabas. Dala ang anumang pwedeng ipanlaban sa pag-aakalang may masamang loop na pumasok sa baryo. Si Ramon ay agad na kinuha ang kanyang itak, habang si Elara ay nanginginig na sumunod sa kanyang likuran. Ang sigaw ay hindi tumigil, at habang papalapit sila sa bahay ni Lolo Carding, kasabay ang iba pang mga taga-baryo, mas lalo itong naging malinaw. Ito ang tining ng isang bata na nasa gitna ng isang matinding bangungot. Sa loob ng kubo, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Si Lina ay nasa gitna ng kanyang papak, nakwawala at pilit na kumakawala sa yakap ng kanyang magulang. Ang kanyang mamata ay dilat na dilat sa takot, ngunit tila hindi nito nakikita ang mga taong nasa kanyang paligid. Nakatitik ito sa isang sulok ng kanilang kisame na parabang may isang halimaw na nag-aabang doon. "Huwag! Ayoko! Ibabalik mo yan!" Sigaw niya. Ang maliit na boses ay basak at paos. "Ang sinulit na pilak! Bitiwan mo ang sinulit ko!" Ang kanyang ina ay humahagulgol na habang pilit na pinapakalma ang anak, ngunit tila walang anumang salita ang nakakarating dito. Dumating si Lolo Carding mula sa kanyang silid. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang maliit na palayok na may lamang nagbabagang uling at matuyong dahon. Dahan-dahan, siyang lumapit sa kanyang apo at iwinasiwas ang mabangong usok sa muka nito. Habang ginagawa ito, bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan, nga sinaunang orasyon na tanging siya lang ang nakakaalam. Unti-unti, ang pawawala ni Lina ay humina, ang kanyang pahinga ay bumagal, at ang takot sa kanyang nga mata ay napalitan ng matinding pagod bago siya tuluyang bumaksa sa isang mahimbing na tulog. Ang mamagulang ay napahinga ng maluwag, ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanilang mamuha. Naktipon ang matagabaryo sa labas ng kanilang bahay, nakbubulungan at naktatanong. Nang lumabas si Lolo Carding, ang lahat ay tumahimik. Ang kanyang muka ay tila mas tumanda ng 10 taon. Tumingin siya sa manag-alalang muhang kanyang makababaryo. At ang kanyang mamata ay sandaling dumapo kina Elara at Ramon na nakatayo sa di kalayuan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw at may bigat na kayang marining lahat. Hindi iyon isang ordinaryong panaginip. Simula niya, ang kaluluwa ng aking apo ay sinubukang kunin ngayong gabi. Isang kolektibong hininga ng takot ang narinig mula sa mga tao. Isang nilalang mula sa kadiliman, patuloy ni Lolo Carding. Isang anino na uhaw sa buhay. At alam niyo ba kung bakit siya napatpad dito sa ating mapayapang baryo? Muli siyang tumingin sa direksyon ni Elara at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na nakalinlangan. Dahil naamoy niya ang isang napakalakas na enerhiya, isang buhay na bigla na lamang bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang himala ay may kapalit. Ang liwanag na nagpagaling sa aking apo ay sharing nagzilbing ilaw na umakit sa mga paru-paro na gabi, sa mga demonyong naglalagbay sa dilim. Ang kanyang masalita ay parang kidlat na tumama sa pusong bawat taga-baryo. Ang kanilang matakot at hinala ay binigyan ng pangalan, binigyan ng anyo. Ang mamatang lahat ay sabay-sabay na napako kay Elara. Ang paganga ay naging takot, at ang takot ay naging galit. Hindi totoo yan, asigaw ni Ramon. Humakbang siya paharap para protektahan ang kanyang anak na ngayon ay parang isang estatwang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Walang kasalanan ang anak ko! Paano ninyo siya hahatulan dahil lamang sa isang masamang panaginip ng isang bata? Ngunit ang kanyang boses ay tila isang maliit na alon na nilamon ng isang dambuhalang daluyong ngalit at paranoia. Sumpa! Isa siyang sumpa. Sigaw isang babae mula sa karamihan. Mula nang dumating sila, puro kamalasan na ang nangyayari.
paalisin ang mayan bago pa may masamang mangyari sa ating lahat. Hiyong isa pa. Si Elara ay nakatayo lamang. Naririnig ang bawat salita na parang mapatalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang ngamuhang ng kanyang nakababaryo, mamuha na dati pamilyar sa kanya noong bata pa siya, ngayoyim nga maskarang ang galit at pagkamuhi. Ang himalang hindi niya ginusto, ang pagaling na hindi niya sinadya, ay naging kasalanang ipinapataw sa kanya. Si Lolo Carding ay hindi na nagsalita pa. Isang huling titingang pahatol ang ibinigay niya kay Elara bago siya tumalikot at pumasok sa kanyang bahay. Isinarado ang pinto na tila isinasara na rin niya ang anumang posibilidad ng kanilang pagiging inosente. Naiwan ang mag-ama sa gitna ng isang bilok ng put. Alam ni Elara na sa gabing iyon, ang linya ay tuluyan ng nalampasan. Hindi na ito simpleng hinala lamang. Ito na ay isang lantarang akusasyon. At sa mga mata ng buong San Lazaro, siya na ang halimaw na nakbabantay sa kanilang mabangungot. Ang hatong baryo ay mabilis at walang awa. Sa isang iglap, si Elara ay naging isang multo sa sarili niyang tahanan. Isang anino na kinatatakutan ng lahat. Ang mabintana na dati nagbibigay ngang liwanag ay ngayon naksisilbing mamata na mapanghusga. Kaya't mas pinili nilang takpan ng mga ito ng makakapal na kurtina. Ang kanilang bahay ay naging isang kutalaban sa put ng mundo sa labas, ngunit sa loob nito, isang panibagong kaaway ang nagsimulang mamuo. Ang takot, bawat gabi, ang pagtulok na dapat sana ipahinga ay nagiging isang pagsubok para kay Elara. Ang kanyang nga panaginip ay naging nga pira-pirasong bangungot, puno nga matang nakatitik, mabulong na humahatol, at ang nakakabinging sigaw ni Lina. Sinubukan siyang aluin ni Ramon, kinukwentuhan ng masasayang alaala ng kanyang ina, ngunit kahit ang init ng pagmamahal ngang isang ama ay hindi sapat para itaboy ang lamig na unti-unting gumagapang sa kaluluwa ng kanyang anak. Isang gabi, ang mabangungot ay nakbago ngang anyo. Hindi na ito tungkol sa mga taga-baryo. Nahanap ni Elara ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ngang isang patay na kagubatan. Ang mapuno ay tuyot at walang dahon. Ang nga sanga ay tila mga kamay na kalansay na nag-abot sa kulay abong kalangitan. Walang buwan, walang bituin, tanging isang malamlam na liwanag na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Isang malamig na hangin ang umihip, at kasabay nito ay isang boses, isang bulong na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Elara. Ang boses ay malalim at malagong, ngunit may halong kaluskos, parang tuyong dahon na kinakaskas sa lupa. Nagpalingalinga siya, ngunit wala siyang makita kundi ang maanino sa pagitan ng mga puno. Sino ka? Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila kinain ng katahimikan. Nandito ako, sagot ng boses. Mas malapit na ngayon. Matagal na kitang hinihintay. Nagising siyang humihinga, basang-basa ng pawis kahit na malamig ang gabi. Ang sumunod na gabi, bumalik siya sa parehong kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, may naghihintay sa kanya. Sa gitnang isang bilok na lupa kung saan walang tumutubong damo, nakatayo ang isang mataas na anyo, balot sa itim na anino. Ang tanging nakikita niya ay dalawang mata. Dalawang nagbabagang tuldok na kulay pula, na nakatitik sa kanya ng may matinding pagnanasa at lungkot. Hindi siya makagalaw, na parabang ang kanya nga paa ay naging ugat na bumaon sa lupa. Dahan-dahang humakbang ang anino palapit sa kanya. Huwag kang matakot, sabi nito, ang boses na narinig niya noong nakaraang gabi. Hindi ako narito para saktan ka. Layuan mo ako, pilit na sigaw ni Elara. Ngumiti ang anino. Kahit walang labi ay naramdaman niya ang pangiti nito. Paano kita lalayuan kung ang ating makaluluwa ay makaduktong? Hindi mo ba nararamdaman? Ang marka sa iyong balat. Ang marka ngang bituin, mayroon din ako niyan. Ito ang selyong ating kapalaran. Itinaas nito ang isang kamay na tila gawa sa usok, at sa palat nito ay may kumikinang na marka, isang bituin na katulad ng sa kanya. Ikaw at ako, Elara, tayo ang itinakda. Ikaw ang aking reyna, ang aking kabiyak. Kapak nagsama tayo. Ang kapangyarihan natin ay walang hangganan. Pilit tumakbo ni Elara, ngunit ang kagubatan ay tila gumagalaw kasama niya. Ang nga puno ay umuyuko para harangan ang kanyang daan. Ang bawat pagtakbo niya ay nakbabalik sa kanya sa harapan ng nilalang na iyon. Ang gabi ng Biyernes ang naging pinakamalala. Muli siyang napunta sa panaginip. Ngayon,
Mas malinaw na ang anyo ni Kael, ang tama. Ang kanyang katawan ay parang pinagtakpi-takping anino at usok, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng isang lalaking may gamatang puno ng daan taong kalungkutan. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Halika na, Elara. Tanggapin mo ako. Tapusin na natin ang iyong pag-isa. Sa aking mundo, ikaw ay sasambahin, hindi kinatatakutan. Hindi, sigaw niya. Hindi ako katulad mo. Mas katulad mo ako kaysa sa inaakala mo. Sagot ni Kael. Ang dugo mo ay kumakanta ng parehong awit tulad ng sa akin. Sa kanilang bahay, si Ramon ay hindi mapakali. Ilang gabi na siyang binabangungot dahil sa masigawng kanyang anak. Nakaupo siya sa isang silya sa sala. Hawak ang kanyang itak, nagbabantay. Maya-maya, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa silid ni Elara. Tumayo siya at dahan-dahang sumilip. Nalaki ang kanyang nga mata sa takot. Ang higaan ni Elara ay walang laman. Ang pinto sa kanilang harapan ay bahagyang nakabukas. Umihip ang malamig na hangin papasok. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Dali-dali siyang tumakbo palabas. At doon, sa ilalim ng maputlang sinangambuan, nakita niya si Elara. Nakasuot ng puting pantulok, ang kanyang buhok ay nililipat ng hangin. Naglalakat siya, mabagal ngunit dire-diretso, patungo sa madilim na kagubatan sa dulong ng kanilang lupain. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit walang nining, walang buhay. Elara, sigaw ni Ramon, ngunit hindi lumingon ang kanyang anak. Patuloy lamang ito sa paglakad. Kumaripas siya ng takbo at hinawakan ang braso nito. Nanigas siya sa sobrang lamig ng balat nito, parang yelo. Anak, gumising ka? Sigaw niya, ngunit si Elara ay nagpumiglas. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Bitiwan mo ako, bulong nito. Ang boses ay hindi sa kanya, malalim at walang emosyon. Tinatawag niya ako. Kami ang itinakda. Walang itinakda, Elara. Ako ang tatay mo. Magbalik ka sa akin. Niyugyok niya ito ng buong lakas. Ang puso niya ay halos sumabog sa takot. Elara, sa huling sigaw niya, tila may nabasak sa loob ni Elara. Kumurap ito, at ang walang buhay na titik ay napalitan ng gulat at pakalito. Na agad sinundan ng purong takot. Napatingin siya sa kanyang paligid, sa madilim na gubat sa kanyang harapan, at sa humahagulgol niyang ama na nakahawak sa kanya. Itay, tanong niya, nanginginig. Anong ginagawa natin dito? Hindi na niya napigilan ang sarili at bumaksak siya sa mga bisik ni Ramon. Umiyak ng walang tigil. Wala siyang maalala sa kanyang paglalakad. Ngunit ang alaala ng malamig na kamay ni Kael na halos abot na sa kanya ay sariwang-sariwa pa. Pagbalik nila sa loob ng bahay, mahigpit na niyakap ni Ramon ang kanyang nanginginig na anak. Tumingin siya sa bintana. Sa madilim na kagubatan na tila may mga matang nakamasid sa kanila pabalik. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito gawa-gawang nga taga-baryo. Hindi ito bunga ng pagod o takot. Isang tunay na nilalang, isang halimaw mula sa kadiliman, ang gustong kumuha sa kanyang anak. Ang takot sa kanyang puso ay nag-apoy at naging galit. Ang kanyang pagmamahal sa anak ay naging isang bakal na determinasyon. Alam niyang hindi sapat ang kanyang itak at tapang. Kailangan nilang tulong mula sa isang taong nakakaintindi sa ganitong uring laban. Kailangan nilang hanapin ang taong iyon bago pa bumalik ang gabi para kunin ang kanyang pinakamamahal na si Elara. Kinabukasan, ang sinang araw na tumagos sa kanilang bintana ay hindi nakdala ng anumang pag-asa. Ang gabi ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ni na Elara at Ramon, isang sugat ng takot na alam nilang hindi maghihilom ng kusa. Naupo silang mag-ama sa kanilang maliit na hapak, ngunit walang sinuman ang gumalaw para kumain. Ang katahimikan ay binasak lamang ng mabilis na paktibok ng kanilang nga puso. Sa wakas, tumayo si Ramon. Ang kanyang mukha ay minarkahan ng puyat at ng isang bago at matigas na determinasyon. Hindi tayo maring maghintay na lamang dito. Anak, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatak. Hindi ko hahayaang kunin ka niya. Tumingin si Elara sa kanyang ama. Ang nga mata ay punong pagod. Pero saan tayo pupunta? Itay, sino ang tutulong sa atin? Itinuring na tayong kaweng ang buong baryo? Huminga ng malalim si Ramon. May isa pa tayong pag-asa? Isang tao na hindi naniniwala sa mga bulungan at sismis.
Isang tao na mas pinipiling maniwala sa nakikita ng kanyang lamata at sa sinasabi ng bakal. Naalala ni Ramon ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa pamilya ng mga pande sa dulo ng San Lazaro. Hindi lang daw sila gumagawa ng mga ordinaryong itak at araro. Sila raw ang nga tagapagbantay, magumagawa ng mga sandatang may basbas laban sa mga aswang, tikbalang, at iba pang nilalangang gabi. Ang pamilyang iyon ay matagal nang namuhay ng hiwalay sa baryo. At ang huling naiwan, sa kanilang lahi ay isang binatang nangangalang Marco, isang lalaking itinuturing ng marami na kakatwa at maylap. Pupuntahan natin si Marco, deklara ni Ramon. Tinaha nila ang daan patungo sa dulo ng baryo, bawat hakbang ay mabigat. Ang mamata ng mga taga San Lazaro ay nakasunod sa kanila, punong pinahalong takot at pakamuhi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila ito inintindi. Ang kanilang misyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang hatol. Ang pandayan ni Marco ay nakatayo sa isang lugar na malayo sa ibang kabahayan na parabang sadya itong inilayo. Isang malaking kubo na gawa sa kahoy at bato, kung saan ang bubong ay palajing, may umaalpas na itim na usok. Ang tunong martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa bakal ay isang pamilyar ngunit nakakailang na musika sa katahimikan ng paligid. Pagpasok nila, ang init mula sa pugon ay tila isang sampal sa kanilang mamuka. Ang amoy ng nasusuno na uling at mainit na metal ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit mayroon pang ibang amoy dun, isang bagay na mas luma at misteryoso, amoy ng nga pinatuyong dahon na mga kakaibang langis. Nakasabit sa mga bigang bubong ang nga bungkos ng halamang gamot, at sa mga haliging kahoy ay may manakaukit na simbolo na hindi nila maintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Marco. Ang kanyang katawan ay matipuno at nababalot ng pawis at uling. Nakatutok ang kanyang buong atensyon sa isang piraso ng bakal na nagliliyap sa apoy. Na maramdaman niya ang kanilang pagdating, dahan-dahan siyang tumigil at lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang nga mata ay matalas at tila nakikita ang kanilang kaluluwa. Anong kailangan ninyo? Tanong niya. Ang boses ay magaspang. Hindi sanay sa pakikipag-usap. Si Ramon, isang taong palaging may dignidad at taas ng ay nakpakumbaba. Inilahat niya ang lahat, ang bawat detalye, mula sa biglaang pagaling ni Lina, sa nakakakilabot na bangungot, at sa paglalakat ni Elara, patungo sa kagubatan habang tulog. Ikinuwento niya ang tungkol sa panaginip sa nilalang na nagngangalang Kael at sa markang ng bituin. Sa buong pakukwento ni Ramon, si Marco ay nakikini lamang. Hindi kumukurap, hindi nakpapakita ng anumang emosyon. Nang matapos si Ramon, tumingin si Marco kay Elara. Totoo ba ang lahat ng ito, inang? Tanong niya. Tumango si Elara. Ang boses ay nanginginig. Opo, nakikita ko po siya sa aking panaginip. Sinabi niya na pareho kami ng marka. Sandaling nag-isip si Marco. Lumakat siya patungo sa isang mesa na puno ng iba't ibang uring sandata. Kumuha siya ng isang maliit at bagong gawang balisong, makintab at walang anumang gasgas. Inilahat niya ito kay Elara. Hawakan mo. Utos niya. Nag-alangang inabot ni Elara ang balisong. Sa sandaling dumampi ang kanyang nga daliri sa malamig na bakal. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang dating makintab na talim ay biglang kumulimlim na parabang sa isang iglap ay tinakpan itong 100 taon ng kalawang. Isang manipis na usok na may maasim na amoy ang umalpas mula dito at nang bitawan ni Elara ang balisong dahil sa gulat, ang perpektong talim nito ay mayroon ng malilit na butas at hindi na makinis. Ito ay naging mapurol at walang buhay. Napasinghap si Ramon habang si Elara ay napatingin sa kanyang nga kamay na parang lason. Ngunit si Marco ay hindi nagulat. Sa halip, isang malit na tangong kumpirmasyon ang kanyang ginawa. Ito ang ebidensyang kanyang hinihintay. Gaya ang inaasahan ko, sabi ni Marco. Ang iyong dugo, ang iyong buong pagkatao ay may dalang enerhiya. Isang enerhiya na napakalakas kaya't hindi ito kayang tiisin ng ordinaryong bakal. Itinatakwil nito ang bakal na parabang lason. Hindi ka isinumpa, Elara. Ikaw ay espesyal. Sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya na hindi siya halimaw. May isang tao nagbigay ng ibang kahulugan sa kanyang kakaibang katangian. Gumaan ng bahagya ang kanyang dibdib. Kung ganun, sabi ni Ramon,
Matutulungan mo ba kami? Tumingin si Marco mula sa sirang balisong patungo sa mga mata ni Ramon na punong pagsusumamo. Ang nilalang na humahabol sa iyong anak ay isang tama. Paliwanag ni Marco, isang uri ng aswang na kumukuhang lakas mula sa mapanaginip. At kung gusto ka niyang maging kabiyak, ibig sabihin ay nakikita niya sa iyo ang kapangyarihan na makakulong sa kanya. Hindi natin siya maaring hayaan. Naglakad si Marco patungo sa isang malaking baul na bakal sa isang sulok. Binuksan niya ito gamit ang isang lumang susi. Mula sa loop, kinuha niya ang isang bara ng metal na kakaiba ang kulay, isang pinahalong kinangang pilak at dilim ng gabi. Ito ay arganum, sabi niya. Bakal mula sa mga bituin, hinaluan ng pilak na binasbasan sa tubig ng talon. Ito lamang ang metal na maaaring humawak sa iyong enerhiya. Sinindihan niyang muli ang pugon, at sa pagkakataong ito, ang apoy ay mas naging matindi. Umabot sa kulay asul. Isinalang niya ang arganum hanggang sa ito'y magbaga. At doon nagsimula ang isang ritual ng pagpapanday. Ang bawat pukpok ng kanyang martilyo ay may ritmo, may dasal. Nagagisiya nga dahon sa apoy na naglabas ng puting usok na mabango. At nang ihulma na niya ang isang maliit na punyal, hindi niya ito isinawsaw sa ordinaryong tubig, kundi sa isang banga ng likido na kulay kape, na umusok at sumirit ng may kakaibang tunog. Pinanot ni Elara at Ramon ang lahat na parabang sila'y nasa isang sagradong seremonya. Nang matapos, inangat ni Marco ang punyal gamit ang isang sipit. Ang hugis nito ay simple ngunit perpekto. Parang isang sinang buwan na nahuli at ginawang sandata. Sa gitna ng talim nito ay may nakaukit na maliit na bituin. Pinalamig niya ito at maingat na binalutang ng katatang hawakan. Iniabot niya ito kay Elara. Ito ang sayo. Hindi ka nito ipagkakanulo. Hinawakan ni Elara ang punyal. Ang hawakan ay akmang-akma sa kanyang kamay. Ang metal, hindi tulad ng bakal kanina, ay malamig at tila may sariling tibok. Sa pahawak niya rito, isang alon ng lakas at kapanatagan ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa San Lazaro, ang hawak niya ay hindi isang pasanin, kundi isang sandata, isang pag-asa. Isa lang itong panimula. Sabi ni Marco, ang kanyang nga mata ay seryoso. Ang laban ay hindi magiging madali. Pero ngayon, hindi ka nawalang kalaban-laban. Tumango si Elara, mahigpit ang hawak sa punyal. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit sa tulong ng misteryosong panday, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang punyal na gawa sa arganum ay kumikinang sa ilalim ng liwanag mula sa pugon, isang solidong piraso ng pag-asa sa gitnang kawalan. Hinawakan ito ni Elara ng mahigpit, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang kapangyarihang lumaban. Ngunit ang kislapsam ng mata ni Ramon at Elara ay sinalubong ng isang seryosong tingin mula kay Marco. Ibinaba niya ang kanyang martilyo at umupo sa isang troso. Ang mukha ay nababalot ng pag-isip. Ang sandatang iyan ay magbibigay sa iyong lakas para protektahan ang iyong sarili. Sabi ni Marco, ang boses ay mababa, pero ang bakal ay panlaban lamang sa sintomas, hindi sa sakit. Alam kong gumawa ng sandata, pero limitado lang ang kaalaman ko sa mas malalim na dahilan. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang may ganitong dugo, o kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tulay na sinasabing ng matatanda. Para matalo natin ang tama, kailangan nating malaman kung ano ang kanyang tunay na layunin at kung bakit ikaw ang kanyang pinili. Tumingin siya sa malayo na parabang may inaalalang isang lumang kwento. Noong ako'y bata pa, ang aking lolo ay palaging nakukwento tungkol sa kanyang maestro, isang maalamat na panday na nangangalang Matandang Isko. Hindi lang siya basta panday. Siya ay isang pantas. Isang ermitanyo na nanirahan sa tuktok ng bundok Banahaw. Sabi nila, nakakausap daw niya ang maespiritu ng gubat at ang bakal mismo ang nagsasabi sa kanya ng malihim. Siya ang nagperpekto ng arganum. Kung may isang tao sa mundo na nakakalam ng sagot sa matanong natin, siya iyon. Isang sina ng paasa ang sumilay sa mukha ni Ramon. Nasaan ang mata ng Isko na iyan? Pupuntahan natin siya. Ngunit umiling si Marco. Iyon ang problema. Mahigit 20 taon nang walang sinuman ang nakakita sa kanya. Marami ang nagsasabing isa na lamang siyang alamat. Pero kung may kahit katiting na sansang nandun pa siya, iyon na ang natatangi nating pag-asa.
Isang mahaba at mapanganib na paglalakbay ang abutin natin. Sasama ako, mabilis na sagot ni Elaru. Ang determinasyon sa kanyang boses ay napagulat kahit sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang punyal. Pagod na akong magtago. Itay, kung may sagot sa bundok na iyon, kailangan ko iyong malaman. Nag-alangan si Ramon na isama ang anak sa isang mapanganib na paglalakbay. Ngunit nang makita niya ang tapang sa mga mata nito, tumango na lamang siya. Kinaumagahan, bago pa man tumilaw ang namano, ang tatlo ay tahimik na umalis sa San Lazaro. Dala nila ang kaunting pagkain, tubig, at ang punyal ni Elara na maingat na nakasukbit sa kanyang baywang. Ang kanilang pag-alis ay nababalot ng dilim, isang pagtakas mula sa mga matang mapanghusgang baryo. Ang unang bahaging kanilang paglalakbay ay pamilyar pa, mapilapil at bukirin na naliligo sa hamon ng umaga, ngunit nang marating nila ang panan ng bundok Banahaw, tila pumasok sila sa ibang mundo. Ang gubat ay siksik at madilim, ang hangin ay mabigat at puno, ang amoy ng bubulok na dahon at mamasa-masang lupa. Ang sinangang araw ay hirap na tumago sa makakapal na dahon ng madambuhalang puno. Ang tanging maririnig ay ang huninga, kuliglik at ang kakaibang tawak ng mga ibon na hindi nila makita. Habang tumataas sila, mas nagiging mahirap ang daan. Ang landas ay naging nabatuhan at matatarik na dalisdis. Kinailangan nilang gumapang sa mamalalaking ugat ng puno at mag-ingat sa bawat hakbang. Sa kanilang paglalakbay, nagsimula silang maging mas malapit sa isa't isa. Ikinuwento ni Ramon kung gaano kamahal ng ina ni Elara ang kagubatan at kung paano nito itinuro sa kanya ang pangalan ng bawat puno at halaman. Ibinahagi naman ni Marco ang maaral ng kanyang lolo tungkol sa paggalang sa mga di nakikita. At si Elara, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam na kabilang siya. Sa gitna ng gubat, kasama ang dalawang taong nagtitiwala sa kanya, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Matapos ang halos isang buong araw na pag-akyat, narating nila ang isang patah na bahagi ng bundok na inilarawan ni Marco. Ang hangin dito ay mas malamig at ang paligid ay may kakaibang katahimikan. Maging ang mga kuligli ay tila tumigil sa paawit. Malapit na tayo, bulong ni Marco. Puno ng paasa. Sinundan nila ito sa isang makitit na daan na natatabunan ng amgabaging. At sa wakas, natanaw nila ito, isang maliit na bukas na lugar sa gitna ng mga puno. Narunang isang kubo na gawa sa bato at kahoy. Ngunit ang pag-asang pumuno sa kanilang madibdib ay agad na naglaho at napalitan ng matinding pakadismaya. Ang pandayan ni matandang isko ay isang guho. Ang bubong na pawit ay matagal nang bumaksak at ang madamong ligaw ay tumubo na salop. Ang pugo na dapat sanay puso ang lugar na ito ay malamig at punong tubig ulan at mga tuyong dahon. Ang mga kagamitan ay nakakalat, kinain ng kalawang at halos hindi na makilala. Malinaw na walang sinuman ang gumamit ng lugar na ito sa loob ng napakaraming taon, hindi. Ungol ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pihati. Lumapit siya sa isang malaking palihan na ngayon ay nababalot ng lumot at hinaplos ito, na parabang nagbibigay galang sa isang yumaong hari. Si Ramon ay napasandal sa isang haligi. Ang bigat ng pagkabigo ay tila nakpabagsak sa kanyang mabalikat. Pumasok si Elara sa loob ng maliit na kubo sa tabi ng pandayan. Umaasang makakahanap ng kahit anong bakas. Isang aklat, isang sulat, kahit isang ukit lamang sa dingding. Ngunit wala siyang nakita kundi alikabok, masirang palayok, at isang banik na nabubulok na. Ang lugar ay isang libingang ng maalaala at kanilang huling pag-asa. Nahanap sila sa paligid at sa likod ng kubo, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, nakita nila ang isang simpleng krus na gawa sa dalawang sanga na itinali. Walang pangalan, walang petsa. Ito na ang kumpirmasyon. Si mata ng isko ay matagal nang pumanaw at ang kanyang makaalaman ay ibinaon niyang kasama sa lupangang Banahaw. Ang pakadismaya ay isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang tatlo. Ang mahabang paglalakbay, ang lahat ng kanilang pagod at pag-asa ay nauwi sa wala. Patawat, sabi ni Marco, ang boses ay basak. Dinala ko kayo rito sa wala. Umiling si Ramon at inakbayan ang kanyang anak. Sinubukan natin, Marco. Iyon ang mahalaga. Tumingin si Elara sa punyal sa kanyang kamay. Ang sandata ay tila isang susi na walang kandado. Paano na ngayon? Bulong niya sa hangin. Habang buhay na ba akong tatakbo mula sa isang bagay na hindi ko maintindihan? Walang sinuman ang makasagot. Tumayo silang tatlo sa gitna ng gibang pandayan.
habang ang papalubok na araw ay nagpipintangang mahabang anino sa kanilang paligid. Ang kanilang paglalakbay para sa mga sagot ay bigo. Wala silang nahanap kundi ang katotohanan sila lamang ang makakalutas ng kanilang sariling problema. Ang pagbabalik sa San Lazaro ay tila mas nakakatakot pa ngayon dahil uwi silang dala hindi ang kasagutan kundi ang bigat ng isang paglalakbay na naging walang saysay. Ang pagbabalik ni Elara Ramon at Marco sa San Lazaro ay tahimik at mabigat. Bawat hakbang pababa mula sa bundok ay tila mas mahirap kaysa sa pag-akyat. Ang pag-asang nagtulak sa kanila na maglakbay ay nawala na. At ang naiwan na lamang ay ang mapait na lasang kabiguan at ang papalapit na panganib na kanilang iwanan. Pagpasok nila sa baryo, ang kanilang pagod at bagsak na anyo ay hindi nakaligtas sa mga matang mga residente. Ang mabulungan ay muling umugong. Mas malakas at mas mapangahas ngayon. Saan sila nanggaling? Tanong ang isa. Tingnan mo ang maisura nila. Parang galing sa impyerno. Siguradong may ginawa na namang masama ang ngaiyan sa bundok. Mula sa bintana ng kanyang bahay, pinanot sila ni Aling Celia na dumaan. Isang maliit at tusong ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Nakita niya ang kanilang kabiguan, ang kanilang pagod. Alam niya na ito na ang perpektong pagkakataon. Ang bakal ay dapat pukpukin habang mainit at ang takot ay dapat palakihin habang sariwa pa. Sa gabing iyon, ang pagod ni Elara ay tila isang malalim na balon na humihila sa kanya pababa. Madali siyang nakatulog, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging payapa. Sa kanyang panaginip, ang patay na kagubatan ay mas madilim at si Kyle ay mas agresibo. Wala nang pang-akit sa kanyang boses, tanging uhaw na pag-angkin. Hindi ka na makatakas? Elara, sabi nito, ang boses ay parang ugong ng isang paparating na bagyo. Kung ayaw mong sumama sa akin ng kusa, kukunin kita ng pilit. Naramdaman niya ang makamay nitong gawa sa usok na humahawak sa kanyang mabraso. Hinihilas siya. Napumiglas siya sa kanyang panaginip. Isang digmaan ng kaloban na hindi nakikita ng mundo sa labas. Ngunit ang labanang ito ay nagsimulang tumagos mula sa panaginip patungo sa realidad. Si Ramon, na hindi na halos natutulog sa pag-alala, ay narinig ang mahinang pag-ungol mula sa silid ng kanyang anak. Nang siya'y sumilip, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Elara ay nakatayo sa gitnang kanyang silid, ngunit hindi ito ang kanyang anak. Ang makilos nito ay mabagal at hindi natural, na parabang isang manika na hinihilangam na hindi nakikitang tali. Ang kanyang nga mata ay bukas ngunit blanko. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng silid, palabas ng kanilang bahay, patungo sa madilim na bakuran. Sa labas, ang buwan ay nagtagos sa likod ng makakapal na ulap, ngunit may isang kakaibang liwanag na tila nanggagaling mismo kay Elara. Isang maputlang liwanag na kulay berde ang bumabalot sa kanya. Isang malamig na ambon ang nagsimulang mamungo sa paligid ng kanyang mapaa, at sa isang sandali na lumabag sa lahat ng batas ng kalikasan, ang kanyang katawan ay bahagyang umangat mula sa lupa. Ang kanyang nga paa ay lumulutang ilang pulgada sa ibabaw nga mo. Sa sandaling iyon, ang pinto sa bahay ni Aling Celia ay biglang bumukas. Diyos ko po, tulong! Tulungan ninyo kami! Ang kanyang sigaw ay tumagos sa katahimikan ng gabi. Puno ng perpektong pakukunwari ng takot at gulat, tumakbo siya palabas. Ang kanyang damit pantulok ay nililipat ng hangin. At nanginginig niyang itinuro si Elara. Ang bruha! Si Elara! Nakita ngang dalawa kong mata. Lumilipat siya. Isa siyang aswang. Isang halimaw na nagpapanggap na kaibigan. Manloloko. Ang kanyang nasigaw ay naksilbing alarma. Ang nga ilaw ay naksindihan. At ang nga pinto ay bumukas. Ang mataong nakmamadaling lumabas. Dala ang masulo at itak ay natulala sa kanilang nakita. Sa gitna ng bakuran, naliligo sa isang nakakakilabot na liwanag ay si Elara lumulutang. At sa tabi niya, ang kanilang pinakakatiwalaang kapitbahay, si Aling Celia, ay umiyak at sumisigaw. Ang eksenang iyon ang naging sulyo ng kanilang hatol. Ang nakikitang katibayan, kasama ngang pagtataksil ng nag-iisang taong tila kumakampi sa kanila, ay ang huling patak na nagpapaw sa kanilang galit. Nagising sa kaguluhan, si Ramon at Marco ay kumaripas ng tagbo palabas. Ang kanilang nakita ay isang bangungot
Elara, sigaw ni Ramon. Sinusubukang abutin ang kanyang anak na tila nasa ibang mundo. Si Marco naman ay mabilis na kumuhang isang mahabang piraso ng bakal mula sa dala niyang sako at hinarangan ang nga taga-baryo na papalapit na. Huwag kayong lalapit! Sigaw niya. Ang boses ay isang babala. Hindi ninyo naiintindihan ang nangyayari. Ngunit ang matao ay hindi na nakikinig sa katwiran. Ang kanilang mamuka ay mamaskarang takot na najimput na sinusulan ng masalita ni Aling Celia. Huwag kayong magpapalin lang sa kanila. Protektahan ninyo ang inyong mapamilya. Sugurin na ang demonyo. Ay sigaw ni Aling Celia. Isang matapang na lalaki ang kumuhangang isang dakot ng magaspang na asin at ibinato ito ng buong lakas kay Elara. Ngunit isang bagay na mas lalong nagpatakot sa kanila ang nangyari. Ang asin ay tumama sa balat ni Elara at basta na lamang nahulo sa damuhan. Walang paso, walang uso, walang anumang reaksyon. Na parabang binuhusan lang siya ng ordinaryong buhangin. Isang kolektibong paatungang ng takot ang kumawala mula sa mga tao. Hindi siya tinatabla ng asin. Sigaw ng isa. Anong uri ng halimaw siya? Sumagot si Aling Celia. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kabanalan. Hindi siya isang ordinaryong aswang. Mas makapangyarihan siya. Isa siyang demonyo na isinugo para wasakin tayo. Patayin na yan. Ang matao ay nagsimulang maghagis ng bawang na mga krus, ngunit lahat ay walang epekto. Ang kawalan ng epektong kanilang mapinaniniwala ang panlaban ay mas lalong nagpatunay sa kanilang maisip na si Elara ay isang kakaibang uri ng kasamaan. Isang bagay na hindi nila kilala at mas dapat katakutan. Ang ingay at kaguluhan ang tuluyang gumising kay Elara. Ang berdeng liwanag ay naglaho at siya ay bumaksak sa lupa. Nang imulat niya ang kanyang mata, ang nakita niya ay isang pader ng galit, isang dagat na masulo na nakatutok sa kanya. Napasigaw siya sa takot at tumakbo sa likod ng kanyang ama. Napaurong silang tatlo hanggang sa mapasandal sila sa pader ng kanilang sariling bahay. Napapaligiran na sila. Ang init mula sa mga sulo, ang masigang pakamuhi, ang mabatong nagsisimula ng ibato sa kanila, ay tila isang eksena mula sa impyerno. At sa harapan ng lahat ng ito, nakatayo si Aling Celia. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng isang nakalalang kapitbahay na pinangungunahan ang kanyang nga tao laban sa kasamaan. Ngunit kung titingnan ng mabuti, sa kislap ng apoy sa kanyang mamata, mayroong isang bagay pa, isang bagay na nakita ni Marco, isang bakas ng tagumpay, ang kanilang huling tulay sa baryo, ang kanilang nag-isang kaibigan, ang siya ngayong kanilang berdugo, ang kanilang pag-isa ay ganap na. At ngayon, ito'y naging isang marahas na pakupkop. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng galit at nasusunok na sulo. Ang bilok ng nga taga-baryo ay unti-unting sumisikip sa paligid ni na Elara, Ramon at Marco. Bawat muka sa karamihan ay isang maskarang amput. Ang kanilang nga mata ay sumasalamin sa apoy, na parabang sila mismo ay mga demonyong handang manila. Si Marco ay nakatayo na parang isang bakal na pader. Ang kanyang nga braso ay matatag, handang salagin ang unang atake. Sa kanyang likuran, si Ramon ay mahigpit na yumayakap kay Elara, na nanging inik hindi lang sa takot kundi pati na rin sa bigat ng lahat ng akusasyon. Sumuko na kayo, sigaw ng isang lalaki. Ibigay niyo sa amin ang bruha. Ang sigaw na iyon ay tila isang senyales. Ang matao ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang nga itak at patalim ay kumikinang sa liwanag na apoy. Handa na silang pumatay. Ngunit bago pa man may makagawa ngang unang hakbang, isang boses na malakas at punong autoridad ang bumasak sa kaguluhan. Isang boses na tila kulok na yumanik sa buong paligid. Tigil. Ang sigaw ay nagmula kay Lolo Carding. Lumabas siya mula sa kanyang bahay at naglakad sa gitnang karamihan na tila isang propetang humahati sa dagat ng galit. Ang nga tao, sa kabila ng kanilang pot, ay napaatras, isang pagalang na nakaugat na sa kanilang dugo para sa matandang manggagamot. Tumayo siya sa pagitan ng mataga-baryo at ng tatlo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mamata ay matalas, mahangal. Sigaw niya. Ang kanyang tingin ay isa-isang tumama sa bawat mukha. Ang inyong galit ay parang asong ulol na walang pinipiling kakagatin. Itigil ninyo ang kahibangang ito bago pa bumaha ng dugo sa ating lupa. Pero Lolo Carding, tutol ngisa, nakita po namin.
Ang babaang iyan ay isang halimaw. Oh, may nakita kayo. Sagot ni Lolo Carding. Ngunit ang nakita ninyo ay hindi ninyo naintindihan. Ang inyong asin at bawang ay walang silbi sa kanya dahil hindi siya isang ordinaryong aswang na kumakain ng atay. Ang kinakaharap natin ay isang bagay na mas luma, mas malalim at mas mapanganib. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang maksalita, ang kanyang boses ay nagbago. Naging boses ng isang tagapakwento sa harap ng isang siga. Makinig kayo at pakinggan ninyong mabuti. Ang lahat ay natahimik. Maging sina Elara ay napatingin sa kanya. Noong unang panahon, simula niya. Ang linya sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga kanto at mga nilalang na hindi nakikita ay manipis lamang. Ang mahalin mo ay malayang nakakatawid. Nagahasik ngang lagim at kumukuha ngang kaluluwa. Ang ating maninuno ay namuhay sa gitna ngang walang katapusang takot. Naglakat-lakat siya sa gitna ng bilog. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Upang makaroon ng kapayapaan, isang kasunduan ang ginawa sa pagitan ng matao at ng mamakapangyarihang espiritu. Isang linyang dugo ang pinili, isang pamilya na magsisilbing bantay. Sila ang magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang tulay, pagpapatuloy niya, ay isang nilalang na isinilang na may dugo ng tao at nang di nakikita. Hindi siya mabuti, hindi rin siya masama. Siya ay isang balanse. Hawak niya ang susi. Nasa kanya ang kapangyarihan na magbukas o magsarado ng malagusan. At ang tulay ay palaging may marka, isang palatandaan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang tungkulin, ang marka ng bituin. Pagkasabi nito, bigla niyang itinuro si Elara. At ang markang iyon ay nasa kanya. Siya ang may dugo ng tulay. Isang bulungan ng pakamangha at takot ang kumalat sa mga tao. Ngayon ay mas naintindihan na nila. Ngunit bago pa man sila makapag-react, si Lolo Carding ay gumawa ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Ibinaba niya ang kanyang kamay mula kay Elara at itinuro ang sarili niyang bahay. Ngunit sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na narinig lahat sa gitnang katahimikan, hindi lang siya. Matapos ang himala ng kanyang pagaling, sabi ni Lolo Carding, ang tingin ay nakatuon kay Ramon. May napansin ako sa aking apo. Sa kanyang balikat, isang marka na hindi ko napansin nun. O marahil ay ngayon lang lumitaw. Isang maliit at halos hindi makitang marka. Isang marka ng bituin. Kung ang unang revelasyon ay isang kulok, ang pangalawa ay isang lindol na yumanik sa pundasyon ng kanilang mapaniniwala. Dalawang marka? Dalawang posibleng tulay? Ang simpleng kwento ng mabuti laban sama-sama ay biglang naging isang komplikadong palaisipan. Ang kanilang galit ay napalitan ng matinding pakalito. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isang matandang babae. Dun, nakita ni Aling Celia ang kanyang pagkakataon. Nakita niyang nawawalan na ang kanyang kontrol sa mataw. Humakbang siya pasulong, ang mukha ay puno ng pakukunwaring pag-alala. Hindi ba't malinaw? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at punong lason. Ang babaeng iyan, sabay turo kay Elara, ay sangsalot. Ang kanyang sumpa ay nakakahawa. Dinudungisan niya ang ating nga inosenteng anak. Hinahawaan niya ang kanyang kasamaan si Lina. Ang nga salita ni Aling Celia ay nahasik muling ang pagdududa. Ang nga tao ay napatingin mula kay Elara patungo sa bahay ni Lolo Carding at pabalik. Sino ang totu? Sino ang biktima? Sino ang halimaw? Ang karamihan ay hindi na isang solidong pader ngang galit, kundi isang dagat ng naguguluhan at natatakot na mga kaluluwa. Ang panganib na sila ay sugurin ay pansamantalang nawala, ngunit ang napalit dito ay isang bagay na mas masahol pa, isang mas malalim na takot na nakaugat sa kawalang katiyakan. Si Lolo Carding ay naktagumpay na pigilan ang karahasan, ngunit pinalitan niya itong isang misteryo na naglagay sa buong baryo sa bingit ng isang supernatural na krisis. Muli niyang nakuha ang autoridad na parabang sinasabing siya lamang ang makakaintindi at makakalutas ng problemang ito. Tumingin siya kay Elara at sa mga matang matanda, hindi na pakamuhi ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang tingin ng isang tao nakatingin sa isang sandata, isang susi, isang bagay na maaaring maging saning ng kaligtasan o ng kanilang tuluyang pagkasira. Ang pagiging isang akusadong halimaw ay mabigat, ngunit ang pagiging isang susi sa kapalaran ng dalawang mundo ay isang pasanin na halos hindi na niya kayang dalhin. Ang revelasyon ni Lolo Carding
ay naiwan sa San Lazaro na parang isang bangkang nawalan ng sagwan sa gitna ng nangalit na bayo. Ang galit ng matao ay napalitan ng isang mas malalim na takot, isang takot na nakmumula sa kawalang alam. Hindi na nila alam kung sino ang kawe at kung sino ang kakampi. Dahil dito, si Elara ay isinailalim sa isang hindi opisyal na pagbabantay. Ang kanyang bawat galaw ay sinusundan ng mga mata mula sa mga bintana at ang kanilang bahay ay tila isang hawla na binabantayan ng buong baryo. Sa loob ng kanilang munting kuta, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa labas. Si Ramon ay palaging nasa tabing ang kanyang anak, ang kanyang ita ay hindi humihiwalay sa kanyang baywang. Ngunit si Marco na sanay mag-isip ng may lohika sa gitna ng kababalagan ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa kanilang maliit na sala. May mali, sabi niya. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kawalan. May isang bagay na hindi tugma. Tumingin siya kina Elara at Ramon. Si Aling Celia. Napansin ninyo ba? Masyadong perpekto ang kanyang makilos kanina. Masyadong mabilis niyang ginamit ang sinabi ni Lolo Carding para muling ibaling ang galit sa iyo, Elara. Isa siya sa mga unang naakusa sa akin, mahinang sabi ni Elara. Ngunit siya rin ang nag-iisang naging mabait sa amin noong una. At iyon mismo ang delikado, sagot ni Marco. Ang lobo na nakbabalat kayong tupa ang pinakamahusay mangagat. Nasa perpektong posisyon siya para manipulahin ang lahat dahil nakuha niya ang tiwala natin. Habang ang lahat ay nakatuon sa iyo at kay Lina, malaya siyang nakakagawang anumang gusto niya sa mga anino. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Elara. Ang lahat ng kabaitan, ang ngangiti, ang daladalang pakain ni Aling Celia, ay biglang nakaroon ng madilim na kahulugan. Hindi tayo maaaring maghintay na lamang dito kung kailan sila susugot o kung kailan muling atake si Kael, pagpapatuloy ni Marco. Kailangan nating maunahan sila. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Tumingin siya kay Elara. Kailangan nating imbestigahan si Aling Celia. Nakpasya sila. Sa gabing iyon, kapag ang buwan ay natatakpan ng maulap at ang buong baryo ay nahihimbing na. Si Elara at Marco ay kikilos. Si Ramon ay maiwan para hindi maginala ang sinuman at para protektahan ang kanilang bahay. Nang bumaksak ang dilim, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay ang bumalot sa San Lazaro. Naksuot ng madilim na damit sina Elara at Marco. Dala ni Elara ang kanyang punyal, habang si Marco ay may bitbit na isang maiksing itak. Tahimik silang lumabas sa likod ng kanilang bahay at gumapang sa matataas na damo. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huningang kulilik ay tila isang sigaw sa kanilang pandinig. Ang bahay ni Aling Celia ay tila payapa mula sa labas. May mga bulaklak pa sa kanyang hardin na tila masigla kahit sa dilim. Ngunit habang papalapit sila, isang bagay ang napansin ni Elara. Walang tunog. Ang paligid ng kanilang bahay ay punong huning ang mga kuliglik. Ngunit sa paligid ng kay Aling Celia, may isang nakabibinging katahimikan. Maging ang nga palakas sa malapit na sapa ay tila ayaw gumawa ng ingay. Maingat nilang nilibot ang bahay. Sa likurang bahagi, sa ilalim ng kanyang bintana sa kusina, naamoy nila ang isang kakaibang amoy, isang pinahalong matamis na bulaklak at nabubulok na laman. Doon, napansin ni Marco ang isang bagay na halos hindi makita sa dilim, isang maliit na landas na papasok sa kasukalan ng gubat, isang landas na malinaw na madalas daanan ngunit pilit na itinatago. Nakatinginan sila at tumango. Sinundan nila ang landas. Habang papalayo sila sa baryo at papalalim sa gubat, ang hangin ay tila lumalamig at ang mga anino ng mga puno ay tila mas nagiging mapanlinlang. Ang landas ay humantong sa kanila sa isang pader nga magabaging at malalaking bato. Akalain nga sinuman na ito na ang dulo, ngunit naramdaman ni Elara ang isang mahinang ihip ng hangin na nanggagaling sa masiwang. Maingat nilang hinawi ang mabaging at natuklasan ang isang maliit na bungangang kuweba. Mula sa loob ay may nanggagaling na isang mahinang liwanag na pula at ang masangsang na amoy na kanilang naamoy kanina. Gumapang sila papasok at sumilip mula sa likod ng isang malaking bato. Ang kanilang nakita ay isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang kuweba ay nagsisilbing isang lihim na altar. Sa gitna nito, may isang malaking kaldero na kumukulo kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Ang mga pader ay puno nga nakasabit na tuyong hayop at mga bungkos ng mahalamang hindi nila kilala. May isang altar na gawa sa mabungo nga hayop,
at sa ibabaw nito ay may makandilang gawa sa itim na pakit. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, sa isang sulok ay may manakasabit na maliliit na manikang gawa sa dayami. Ang bawat isa ay may buhok na tila galing sa tao. May manika para sa isang kalabaw, sa isang baboy, at isa na kamukhang-kamukha ni Lina na may isang karayom na nakatusok sa ulo nito. Maya-maya, isang anino ang pumasok sa kuweba. Si Aling Celia, ngunit hindi ito ang Aling Celia na kilala nila. Ang dating palangiting mukha ay ngayon ay isang malamig na maskarang kalupitan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag na apoy, puno ng isang kapangyarihang madilim. Nagsuot siya ng isang itim na balabal at nagsimulang maghanda para sa isang ritual. Kumuha siya ng isang itim na manok at sa isang mabilis na kilos, pinutol niya ang lik nito gamit ang isang obsidian na kutsilyo. Ipinatak niya ang dugo sa kumukulong kaldero habang bumibikas ng masalitang malalim at parang galing sa lalamunan. Ang lengguwahe ay hindi nila maintindihan, ngunit ang bawat salita ay tila may bigat at lason. Tumayo siya sa harap ng kaldero at nagsalita sa umusok na likido. "Kael, tawag niya. Magpakita ka." Isang itim na usok ang umikot at namumula sa kaldero. At mula dito ay narinig nila ang pamilyar na boses ng tama. "Bakit mo ako ginagambala?" Tanong ng boses. Punong inis. Malapit ko nang makuha ang babae. "Hangal!" Sigaw ni Aling Celia at nagulat si Elara nang makita ang boses ng tama ay tila takot sa kanya. "Hindi pa ito ang tamang panahon. Sinabi ko sa iyo, kailangan muna nilang lahat na maniwala na si Elara ang demonyo. Kailangan nilang kamuhian siya, katakutan siya, para sa oras na kunin natin siya, walang tutulong sa kanya, para sa oras na gamitin natin ang kapangyarihan niya at ng batang silina para buksan ang tarangkahan. Ang buong baryo ang mag-alay ng kanilang makaluluwa ng kusa." Napasinghap si Elara ay mabilis na tinakpan ni Marco ang kanyang bibig. Narinig sila. Biglang tumigil si Aling Celia at lumingon sa kanilang direksyon. Ang kanyang mata ay nanlilisik na parang isang ahas. "May tao ba riyan?" Tanong niya sa dilim. Hindi sila huminga. Ang puso ni Elara ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sigurado siyang maririnig ito. Ngunit matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, umiling si Aling Celia at bumalik sa kanyang ginagawa. "Umalis ka na, Kael. Hintayin mo ang aking hudyat." Ang usok ay naglaho. Ito na ang kanilang pagkakataon. Dahan-dahan, na parang mga anino, gumapang sila paatras, palabas ng kuweba. Hindi sila tumigil hanggang sa makalayo sila at makabalik sa gubat. Dun, sumandal sila sa isang puno, humihinga, nanginginig. Ang katotohanan ay isang nakakalasong sampal. Si Aling Celia ang mabait na kapitbahay. Ang nag-isang taong nagpakita sa kanila ng kabutihan ay ang tunay na halimaw. Siya ang may pakana ng lahat. Si Kael ay isa lamang niyang alagad, isang sandata sa kanyang mas malawak at mas masamang plano. Bumalik sila sa kanilang bahay na tila makaluluwang nakatakas sa impyerno. Sinalubong sila ni Ramon. At sa isang tingin pa lang sa kanilang mamukha, alam na niya. Ang kanilang kaaway ay hindi lamang isang halimaw mula sa panaginip. Ang kanilang kaaway ay ang kasamaang nakatira sa kanilang tabi, nag-abang, at nagbabalat kayo bilang isang kaibigan. Ang kaalaman na si Aling Celia ang tunay na halimaw ay isang mabigat na tanikala sa kanilang maisip. Alam nila ang katotohanan, ngunit ang katotohanan, iyon ay walang silbi. Sino sa baryo ang maniniwala sa kanila? Ang naitinakwil. Laban sa isang babaeng nakbalat kayo, bilang isang anghel sa loop ng maraming taon. Ang pagsisiwalat ng kanilang natuklasan ay parang pag-amin na rin sa isang kasalanan. Tiyak na iisipin ng mga tao na ito ay isang desperadong kasinungalingan para iligtas ang kanilang nga sarili. Kaya't sila'y nanahimik. At ang kanilang katahimikan ay isang laso na unti-unting pumapatay sa kanilang pag-asa. Napakasunduan nilang ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang protektahan si Lina. Kung si Aling Celia ay may interes sa dalawang batang, may markang bituin, ibig sabihin ay nasa panganib din ang apo ni Lolo Carding. Sa gitnang kanilang pag-ingat at pagpaplano, isang pangyayari na tila walang kaugnayan ang naganap. Isang maliit na alon na magiging sanhi, isang dambuhalang tsunami ng reblasyon. Si Lina,
na ngayon ay malusok at puno na muling siglang isang bata, ay tinutulungan ang kanyang ina na maglinis ng isang lumang bawol na puno nga damit at gamit ng kanilang maninuno. Habang abala sa paghalungkat, sa ilalim ngang isang tumpok ng nga barot saya na amoy luma, nakita niya ang isang maliit na litrato, kupas at naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ito. Sa litrato, nakita niya ang isang mas batang bersyon ni Aling Celia. May ngiti sa mga labi, ngunit ang kanyang atensyon ay napunta sa sanggol na karga-karga nito. Isang sanggol na may maitim na buhok at bilugang mga mata. At sa pisngi nito, kahit na malabo ang litrato, may isang maliit na marka. Isang marka na pamilyar sa kanya. Inay Lolo, tawag niya. Dala-dala ang litrato. Tingnan ninyo po. Si Aling Celia nung bata pa? Pero sino po itong sanggol na karga niya? Ang kanyang ina ay ngumiti lamang. Ngunit nang makita ni Lolo Carding ang litrato, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang kanyang nga kamay ay nagsimulang manginik habang inaabot ang maliit na piraso ngang papel na iyon. Tinitigan niya ito ng matagal at sa kanyang mamata, isang bagyo nga alaala ang muling nabuhay. Isang lihim na ibinaon niya sa loob ng 17 taon. Ang panunumpa na binitawan niya ay tila isang bumibigay na pader sa harap ng kasalukuyang panganib. Alam niyang ito na ang panahon. Kinuha niya ang litrato at walang paalam na naglakad palabas ng kanyang bahay, patungo sa bahay ni na Ramon. Nang dumating si Lolo Carding sa kanilang pintuan, ang tensyon ay agad na bumalot sa silid. Si Ramon ay humarang, si Marco ay nahanda, at si Elara ay napaatras. Inakala nilang naroon siya para sa isa na namang akusasyon. Ngunit si Lolo Carding ay hindi nagsalita. Tahimik lamang niyang inilahat ang kupas na litrato. Naguguluhang kinuha ito ni Ramon. Nanlaki ang kanyang nga mata nang makita si Aling Celia, at lalo pa nang makita ang sanggol. Impossible, bulong niya. Hindi ito nangyari. Hinding-hindi hahayaan ng aking asawa na si Elena na kargahin ni Celia ang aming anak. Ayaw na ayaw niya sa babaeng iyan. Doon na nagsimulang magsalita si Lolo Carding. Ang kanyang boses ay mababa at punong bigat ng nakaraan. Hindi mo ito naalala, Ramon? Dahil hindi mo ito nakita. At ang iyong asawa ay hindi naroon. Huminga siya ng malalim at ikinuwento ang isang gabing matagal na niyang sinubukang kalimutan. 17 taon na ang nakalilipas simula niya. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa San Lazaro. Isang bagyo na tila may dalang galit mula sa langit. Nasa labas ako nun, kumukuha ng mahalamang gamot na sa ganong panahon lang tumutubo. Sa gitna ng kagubatan, malapit sa matandang puno ng balete. Narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Sinundan ko ang iyak at doon, sa ilalim ng puno, nakita ko siya. Sabay tingin kay Elara. Isang sanggol na babae, nakabalot lamang sa isang manipis na kumot, umiyak, nanginginig sa ginaw. At sa kanyang pisngi, may isang sariwang sugat na parabang kinurot ng isang nakbabagang bakal. Sa kanyang tabi, nakabaon sa lupa, ay isang itim na punyal. Isang punyal na tila humihinga at may sariling buhay. Akmang kukunin ko na ang sanggol ng isang liwanag ang bumulak sa akin. Isang babae ang lumitaw mula sa likod ng puno. Hindi siya ordinaryong tao, Ramon. Ang kanyang kagandahan ay hindi makamundo. At ang kanyang mamata ay tila mabituin. Ang iyong asawa, si Elena. Napasinghap si Ramon. Ang sabi niya sa akin, pagpapatuloy ni Lolo Carding, ang kanyang anak ay nasa matinding panganib na may isang masamang nilalang na gustong kumuha sa kanya. Hinawakan niya ang sugat sa pisngi ng sanggol at sa isang iglap, ito'y nahilom at naging markang ang bituin. Sinabi niya sa akin na hindi niya maring isama ang bata dahil masusundan sila ng kaaway. At dun, pinanumpa niya ako, Ramon. Isang panunumpa sa kaluluwa ng gubat at sangalan ng lahat ng banal. Na itatago ko ang kanyang tunay na pagkatao, na hindi ko sasabihin kaninuman ang aking nakita. Na ipakakatiwala ko ang bata sa kanyang, amang tao na darating para hanapin siya. Pagkatapos nun, siya ay naglaho na parang isang panaginip. Sinunod ko ang kanyang utos. Kinuha ko ang itim na punyal para itago. Iniwan ko ang sanggol sa isang lugar kung saan madali mo siyang mahahanap. Para isipin ng lahat na siya naligaw lamang sa gubat. Pero ang litratong ito, tanong ni Marco, tumingin si Lolo Carding sa litrato ng may pakamuhi. Ngayon, naiintindihan ko na,
Bago ko pa man matakpuan ang sanggol, o marahil bago pa man dumating si Elena, may nauna nang nakakita sa kanya. Si Aling Celia. Siya marahil ang may gawang sugat sa pisngi ni Elara. Isang nabigong ritual. At kinuha niya ang litratong ito bilang isang patunay. Isang alaala ng kanyang unang pagtatangka. Malamang ay natakot siya tumakbo nang dumating si Elena. Ang revelasyon ay parang isang malaking bato na bumaksak sa gitna ng kanilang tahimik na lawa. Si Elara ay natulala. Sinusubukang iproseso ang katotohanan ang kanyang ina ay hindi isang ordinaryong tao. Si Ramon ay napayuko, umiyak sa bigat ng mga lihim na dinala ng kanyang minamahal na sawa at sa katotohanan ang panganib sa buhay ng kanyang anak ay nagsimula pa pala noong araw na ito'y isinilang. Si Marco naman ay nagsimulang pagtakpi-takpi ng lahat. Ang dugo ni Elara, ang kapangyarihan niya, ang interes ni Celia, lahat ay may mas malalim na pinaugatan. Hawak nila ngayon ang kupas na litrato. Isang maliit na bagay na nakbukas ng isang malaking pinto patungo sa nakaraan. Alam na nila ngayon kung paano nagsimula ang lahat. At alam na nila na ang kanilang kalaban ay hindi lamang isang mangkukulam na may masamang ambisyon. Ang kanilang kalaban ay isang kasamaang nag-abang sa anino, naghihintay ng tamang pagkakataon sa loob ng 17 mahahabang taon. Ang litrato ang naging susina na bukas sa huling pinto ng katotohanan. Ang bigat na mga revelasyon ni Lolo Carding ay dumagan sa kanilang lahat, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang kalinawan. Wala na silang panahon para magdalamhati o magtanong. Ang kawe ay may mukha na. At ang plano nito ay unti-unti nang nabubuo. Alam nilang hindi sila maring manatili na lamang nagtatago sa mga anino. Kailangan nating ilantat siya. Sabi ni Marco, ang kanyang makamaw ay nakakuyom. Kailangan malaman ng buong baryo kung sino ang tunay na halimaw. Pero paano? Tanong ni Ramon. Ang salita natin laban sa salita niya. Siya ang kinikilalang mabait na kapitbahay. Tayo ang mga isinumpang dumating. Dito, tumayo si Lolo Carding. Ang kanyang nga mata ay may apoy ngang isang huling, desperadong plano. Hindi natin kailangan ng nga salita, sabi niya. Ang kailangan natin ay ang katotohanan mismo. At may isang paraan para pilitin itong lumabas. Isang ritual ng katotohanan. Isang ritual na hindi lamang nagtataboy ng masasamang espiritu, kundi pumipilit sa lahat ng nakatagong anyo na magpakita ng kanilang tunay na kulay. Ang plano ay mapanganib. Gagamitin nila si Elara bilang pain. Sa gitna ng baryo, sa harap ng lahat, isasagawa nila ang ritual. Ang kapangyarihang ng ritual, kasama nga natatanging dugo ni Elara, ay lilikhang isang panawagan na hindi kayang balewalain ng anumang nilalang na may kaunayan sa kanya, kasama na si Kael at ang kanyang amo. Kinagabihan, ang sentrong San Lazaro ay naging isang entablado para sa isang dula-dulaan ng kababalagan. Gumuhit si Lolo Carding ng isang malaking bilok sa lupa gamit ang pinahalong asin at abo mula sa masagradong kahoy. Sa apat na sulok ng bilok ay naglagay siya ng mga sulo na ang apoy ay may kakaibang kulay dahil sa mahalamang gamot na kanyang inihalo. Ang mataga-baryo ay naktipon sa paligid, ang kanilang mamukha ay pinalong takot, pag-usisa at pagdududa. Sila ang magiging masaksi. Sa gitna ng bilok, tumayo sina Elara, Ramon, at Marco. Si Elara, hawak ang kanyang punyal, ay nanginginig ngunit determinado. Ito na ang katapusan ng kanyang pagtakbo. Haharapin na niya kung ano man ang nakatadana para sa kanya. Nagsimulang magdasal si Lolo Carding. Ang kanyang boses, na dati mahina na, ay biglang lumakas at umalingaw-ngaw sa buong plaza. Masinaunang salita sa isang lengguwaheng halos kinalimutan ng panahon. Habang tumatagal ang kanyang dasal, ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang apoy sa mga sulo ay sumayaw ng maras. Nalumilikha ng mga gumagalaw na anino na tilam nga halimaw na nagabang. Isang nakakakilabot na lamig ang bumalot sa lugar at ang maaso sa malayo ay nagsimulang makaalulong. At pagkatapos, sa gitna ng bilok, mula sa mga anino sa lupa, isang itim na usok ang nagsimulang mamuo. Umikot ito ng mabilis, lumaki, hanggang sa makaroon ito ng anyo ng isang mataas na lalaki, si Kael. Ang matao ay napasigaw sa takot, napaatras, ngunit si Kael ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata,
napula at nakbabaga ay nakatutok lamang kay Elara. Tapos na ang pagtatago mo? Sabi nito, ang boses ay isang ugong na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Nagtangkang humarang si Ramon at Marco, ngunit sa isang kumpas lamang ng kamay ni Kyle, isang malakas na hangin ang nagpatalsik sa kanila papalayo. Ang bilok ng asin at abon na dapat sanay proteksyon ay tila walang bisa sa kanya. Mabilis siyang kumilos at bago pa man makasigaw si Elara, nahawakan na siyang makamay nitong gawa sa usok. Sa wakas, isang boses na puno ng tagumpay ang narinig ng lahat. Mula sa karamihan, lumabas si Aling Celia. Ang pakukunwari ay nawala na. Ang muhangang isang mabait na kapitbahay ay napalitan ng isang ngisingang purong kasamaan. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ikinakalat niya ang kanyang nga braso na parabang siya ang reyna ng gabing iyon. Mga hangal, sigaw niya sa mga taga-baryo. Napaniwala ko kayong lahat. Ang inyong takot ang naging pinakamalakas kong sandata. Tumingin siya kay Ramon na pilit bumabangon. Kawawang Ramon, nakdalamhati ka sa pagkawala ng iyong panganay na anak. Hindi ba? Ang batang lalaking nalunot daw sa ilok maraming taon na ang nakalipas. Ang batang hindi na natakpuan. Akala ninyong lahat, kinain na siya ng ilok. Lumakat siya palapit sa halimaw na ngayon ay hawak-hawak si Elara. Hinaplos niya ang usok na braso ni Kyle na parabang ito ay isang alagang hayop. Hindi siya namatay. Ramon, sabi niya, at ang kanyang tawa ay parang tunong ng nababasag na salamin. Dahil ako ang kumuha sa kanya, ako ang nagligtas sa kanya mula sa pagiging isang mahinang tao. At doon, itinuro niya si Kyle. Narito siya, ang panganay mong anak, buhay na buhay. Ginawa ko siyang mas malakas, mas perpekto. Ginawa ko siyang aking kampeon. Ang aking tama, ang mundo ni Ramon ay gumuho. Ang bawat salita ni Aling Celia ay isang punyal na pauli-uli na itinara sa kanyang puso. Tumingin siya sa halimaw at sa likod na managbabagang mata at anyong gawa sa anino. Pilit niyang hinanap ang mukha ng kanyang anak. Si Elara, na nasamgabisik ng halimaw, ay natigilan. Ang kanyang kapatid, ang nilalang na humahabol. Sa kanyang habangungot ay ang kanyang sariling kapatid. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang nga mata, isang luhang ang pihati at hindi makapaniwalang katotohanan. Maging si Kyle ay tila naguluhan. Sa pagbanggit ng kanyang nakaraan, ang mahigpit na pagkakahawak niya kay Elara ay bahagyang lumuwag. Ang pulang apoy sa kanyang mamata ay kumurap, na parabang isang maliit na kandila ng alaang nagsusumikap na magliyap sa gitnang isang bagyo ng kadiliman. Bakit? Katanong ni Ramon, ang boses ay basak, isang tanong na hindi lang para kay Celia kundi para sa buong San Sinukop. Ngumisi si Aling Celia. Dahil ang dugo ninyo ay espesyal, Ramon, ang lahi ng iyong asawa, ang kapangyarihan ng tulay, ay dumadaloy sa kanila. At ngayon, sa pagsasama ng dalawang kapatid na may marka, sa kapangyarihan nilang pinaksama, bubuksan namin ang tarangkahan. Ang mundong ito ay luluhot sa aking paanan. Ang buong San Lazaro ay nakatayo na parang maestatwa, masaksi sa isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa anumang aswang o multo. Ang kanilang kawe ay hindi lamang isang mangkukulam, kundi isang magnanakaw ng gabuhay, isang maninira ng gapamilya, at ang kanilang kinatatakutang halimaw ay isa palang biktima. Isang prinsipe na ginawang, isang dambuhala. Ang gabi ay puno nga sigaw, ngunit ngayon, ang pinakamatinding sigaw ay ang katahimikan ng isang amang nakatingin sa kanyang nawawalang anak na ngayon ay kapatid na kumukuha sa kanyang kapatid. Ang katotohanan ay isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng gabi, isang sandali nga nakasilaw na liwanag na nag-iwan sa lahat na bulak sa bigat nito. Si Aling Celia ay tumatawa, isang baliw na reyna na nagagalak sa perpektong pagkawasak na kanyang nilika. Si Ramon ay nakaluhot, ang kanyang puso ay dinudurok sa pagitan ng pihati para sa isang anak na inakala niyang patay na at sa takot para sa isang anak na nasa bingit ng kamatayan. Ang halimaw, si Kyle, ay nananatiling nakahawak kay Elara, ngunit ang apoy sa kanyang nga mata ay hindi na puro galit. Ngayon ay may bahit na itong pakalito, isang multong isang batang lalaki na nakakulong sa loob ng isang kulungang gawa sa anino at sumpa. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses lamang ang naglakaslop na basagin ang mahika ni Celia, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng dalisay na pagmamahal. Andres, bulong ni Ramon.
Ang pangalan ay tila isang dayuhang salita sa kanyang malabi matapos ang maraming taon. Anak ko, Andres, tumingin siya sa halimaw, hindi na bilang isang kalaban, kundi bilang isang ama na nakatingin sa kanyang nawawalang anak. Naalala mo ba, Andres, ang maliit na bangkang papel na ginawa natin? Ang sabi mo, palalakbay natin ito sa ilog hanggang sa marating nito ang dagat. Patawarin mo ako, anak, hindi kita nasamahan sa paglalakbay na iyon. Patawarin mo si Itay. Ang masalitang iyon, mapira-pirasong isang masayang nakaraan, ay tumago sa madilim na balutin ni Kael. Ang halimaw ay umungo sa sakit, hindi sa pisikal, kundi sa isang sakit ng kaluluwa. Ang anyo niyang gawa sa usok ay kumislap, at sa isang iglap, isang imahe ang isang batang lalaki ang lumitaw sa loop nito. Itay, ang boses ay pinahalong ugong ng halimaw at ang nanginginig na tinig ng isang bata. Tumingin si Kael, Andres kay Elara, ang kanyang kapatid at sa kanyang mamata ay may paksisisi. Tumingin siya kay Aling Celia at sa kanyang mamata ay may purong pakamuhi. Hindi, ungol niya. Hindi ko hahayaang saktan mo pa sila. Walang hiya kang bata, sigaw ni Aling Celia. Ngunit huli na ang lahat. Si Andres ay gumawa ang isang huling pagpapasya. Binitiwan niya si Elara at tinaas ang kanyang kamay. Sa halip na umatake, itinutok niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Paalam kapatid ko, bulong niya kay Elara. Isara mo ang pinto. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulwak mula sa kanyang dibdib. Hindi isang liwanag ng pag-atake, kundi isang liwanag ng paglilinis. Ang lahat ng madilim na enerhiya na ipinunla sa kanya ni Celia ay kanyang inilabas sa isang malakas na pagsabog. Ang ritual na sinisimula ng mangkukulam ay nasira at ang anumang lagusan na nabuksan ay marahas na naksara. Ang katawan ni Andres, nagawa sa anino, ay hindi na makayanan ang gayong kadalisay na kapangyarihan. Unti-unti siyang natunaw, naging makumikinang na alikabok, na dahan-dahang umakyat sa kalangitan na parang mga alitap-tap na umuwi na. Sa kanyang paglalaho, isang mahinang bulong ang naiwan sa hangin. Mahal kita. Si Aling Celia ay umungal sa galit. Ang kanyang sandata, ang kanyang obra maestra, ang kanyang susi sa walang hanggang kapangyarihan ay naglaho sa kanyang harapan. Walang kawenta! Matapos kitang buhayin at palakasin, ito ang igaganti mo sa akin. Ang kanyang galit ay napunta sa mga naiwan. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, sisirain ko na lang ang lahat. Mula sa kanyang makamay, maitim na kidlat ang lumabas. At ang maanino sa paligid ay tila nakabuhay, gumagapang patungo kina Ramon. Ngunit ang sakripisyo ni Andres ay naiwan ng isang bagay pa, isang regalo ng tapang. Si Ramon, na punong galit ng isang amang inagawan, ay sumugot ng may baksik. Ang kanyang ita ay sumisipol sa hangin. Si Marco, gamit ang kanyang bilis at kaalaman, ay inilihis ang atake ni Celia. At si Elara, na may luha sa kanyang mamata ngunit may bakal sa kanyang puso, ay humakbang pasulong. Ang punyal na arganum sa kanyang kamay ay nagsimulang kuminang. Isang liwanag na lalong tumitindi sa bawat paglapit niya sa kadiliman ni Celia. Sa isang perpektong sandali, habang si Celia ay nakatuon kay Ramon, si Marco ay sumugot at sinipa ang obsidian na kutsilyo mula sa kamay nito. Sa pagkabigla ng mangkukulam, doon sumaksak si Elara. Ang punyal na gawa sa bituin at pilak ay bumaon sa pusong asamaan. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Aling Celia. Ngunit hindi dugo ang dumaloy mula sa kanyang sugat, kundi itim na usok. Ang kanyang katawan ay natuyo na parang isang dahon sa tag-init, nanggulubot, at naging abo, na tinangay ngang parehong hangin na kumuha sa mahuling labi ni Andres, at pagkatapos, katahimikan. Ang sulo ay patuloy na nagliliyab, nagilaw sa mga mukhang nga taga-baryo na tulala sa kanilang nasaksihan, ang digmaan ay tapos na. Makalipas ang isang linggo, ang San Lazaro ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit may isang bagay na nakbago. Ang takot sa mga mata nga matao ay napalitan ng hiya at paggalang. Isang hapon, pinangunahan ni Lolo Carding ang isang grupo nga mataga-baryo papunta sa bahay ni Ramon. Dala ang maprutas at gulay, sama-sama silang humingi ng tawad. Sa isang tahimik na sandali sa tabing ang ilog, kung saan minsang nawala ang kanyang anak, sa wakas ay ikinuwento ni Ramon kay Elara ang huling lihim.
Ang iyong ina, Elara, hindi lang siya isang mahiwagang babae, isa siyang diwata, isang tagapag-alaga ng gubat na ito. Ang pag-ibig namin ay totoo, ngunit ipinagbabawal. Kinailangan niyang umalis para protektahan ka mula sa mga kawe, niya at sa mga kawe ng aking mundo. Naintindihan ni Elara ang lahat. Ang kanyang dugo, ang kanyang kapangyarihan. Hindi ito isang sumpa. Ito ay isang pamana. Isang pamana ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang makaibang mundo. At sa pagtanggap niya sa katotohanan iyon, napansin niya ang marka sa kanyang balat at ang marka sa balikat ni Lina ay unti-unting naglalaho na parabang sinasabing ang kanilang tungkulin bilang susi ay tapos na. Sila ngayon ay malaya na. Ang huling eksena ay sa bakuran ni Ramon. Ang dating takot ay napalitan ng ang halahak. Si Lina ay masayang nakikipaglaro. Si Lolo Carding at Ramon ay nag-usap habang umiinom ng kape. Si Marco ay nahihiyang inaanyayahan si Elara na tulungan siya sa pandayan. Tumingin si Elara sa payapang baryo, sa papalubok na araw. Siya si Elara, anak ng isang tao at ng isang diwata, kapatid ng isang kaluluwang naligaw ngunit natakpuan ang daan pawi. Hindi siya isang halimaw at hindi rin siya isang bayani. Isa siyang tao na natutong magmahal at tumaban para sa kanyang pamilya. At alam niya na kung mayroon mga halimaw na muling magtago sa maanino, handa na siyang harapin ang maito, hindi dahil sa kapangyarihan sa kanyang dugo, kundi dahil sa lakas na natakpuan niya sa kanyang puso. Ang laban ay tapos na, ngunit ang buhay ay ngayon pa lamang nagsisimula.